Ang taon ay 1975 at ang pinakamagandang high-rise tower block sa lungsod na ngayon ay mukhang isang ganap na magulo. Nakahanap si Robert ng isang aso na nagtatago sa basurahan na nagtatago sa pasilyo kaya kinuha niya ito. Habang naghahanap sa basura para sa anumang natitira, nahanap niya si Steele na nag-imbita sa kanya na uminom kasama ang kanyang namatay na kaibigan na si Cosgrove. Dahil wala siyang mahanap na makakain, inihaw ni Robert ang binti ng aso. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakakaraan. Lumipat si Robert sa matataas na tore kasama ang lahat ng kanyang mga kahon. Hinahangaan ang lahat ng magagandang bagay na iniaalok ng gusali. Ang paradahan ay puno na rin ng mga kotse mula sa mga nangungupahan na ginagawang madali para sa mga kalapati na tumais sa mga lalaking aalis para magtrabaho. Si Pangborn ang naging pinakabagong biktima ng kalapati at pinagtatawanan siya ni Talbot dahil dito. Isang umaga, nagbibilad si Robert na walang damit sa kanyang balkonahe nang biglang ihulog ng kanyang kapitbahay na si Charlotte ang kanyang bote ng alak sa kanyang sahig. Nagulat si Robert dahil dito, ngunit ginamit ni Charlotte ang pagkakataong humanga sa kanyang katawan at manligaw ng kaunti habang inaanyayahan niya si Robert sa kanyang party sa gabi. Lumapit ang kaibigan niyang si Wilder para sabihing hindi pa niya ito nabibilihan ng regalo para sa kaarawan niya, ngunit itinulak siya ni Charlotte, iginiit na hindi niya ito type. Sinabi rin niya sa kanya na pumasok sa trabaho, ngunit ipinaliwanag ni Wilder na hindi siya sapat na lasing para gumawa ng sining, isinisisi ito sa kanyang asawa na masyadong nalulumbay upang pakainin siya. Kalaunan, pumunta si Robert sa spa ng gusali para magpamasahe. Nang magtanong ang masahista kung may pamilya ba siya, ibinahagi ni Robert na namatay ang kanyang kapatid na babae kamakailan lang. Pagkatapos, huminto siya sa tapunan ng basura na may babala na nagsasabing nasa ibang lugar ang tapunan ng malalaking bag, ngunit ibinaba pero ni Robert ang kanyang bag sa anumang paraan. Pagkatapos ay tumungo si Robert sa School of Physiology kung saan siya ay isang guro. Para sa klase ngayon, sinimulan niya ang pag-dissect ng ulo ng tao na labis na ikinaiinis ng kanyang mga estudyante at dahilan para mahimatay si Monroe. Sa gabi, pumunta si Robert sa party ni Charlotte at nakipag-chat sa buntis na asawa ni Wilder na si Helen. Biglang sumulpot si Steele at sinimulang pag-alitan si Robert dahil sa pagbara niya sa tapunan ng basura kanina. Humingi ng tawad si Robert ngunit nananatiling galit si Steele. Upang maalis siya sa kanilang likuran, itinuro ni Helen na ang asawa ni Steele ay papasok sa banyo kasama si Cosgrove, kaya nagmadali si Steele para mamagitan. Pagkatapos, pinapanood ni Helen ang kanyang asawa na nanliligaw kay Charlotte na ikinahihiya ni Robert, ngunit si Helen ay nagdahilan lamang sa kanyang sarili. Ang salo-salo ay nagpatuloy sa maraming inuman at mga matandang usapan habang ang anak ni Charlotte na si Toby ay nanonood mula sa kanyang silid. Kinabukasan, tumawag si Robert sa ospital para magdahilan sa trabaho at sumama kay Charlotte sa isang pool party kasama si Helen, ang kanyang mga anak, at ang mga nangungupahan sa gitna hanggang sa mas mababang palapag. Gayunpaman, tumanggi si Robert na magsuot ng swimsuit. Bigla siyang nilapitan ni Simmons na nag-anunsyo na gustong makita siya ng arkitekto ng gusali. Dinala si Robert sa kamangha-manghang penthouse ng gusali at nakilala si Royal, na nagpapaliwanag na gusto niyang magtayo ng 4 pang katulad na mga gusali sa paligid ng kalapit na lawa upang magmukhang bukas na kamay at ang lawa bilang palad. Ang blueprint ay nagpaisip kay Robert na ito ay parang isang psychic event. Susunod, ibinahagi ni Royal na naaksidente siya sa sasakyan, ngunit agad na ipinaliwanag ni Robert na hindi siya isang physiotherapist kaya hindi niya matutulungan si Royal sa kanyang pinsala. Sa huli, inimbitahan ni Royal si Robert sa isang laro ng squash at sa party ng kanyang asawa kinabukasan. Sa kanyang pagpunta sa elevator, napansin ni Robert ang isang painting sa dining hall at nakita niya ang asawa ni Royal na si Anne na sinusubukang ayusin ang air conditioning. Nag-aalok si Robert na tumulong para lang masira ito. Mamaya sa gabi, si Robert ay naghapunan kasama si Charlotte at sila ay naging intimate sa ibabaw ng kanyang mesa sa balkonahe. Ipinaliwanag ni Charlotte na si Royal ay hindi kailanman nagimbita ng isang tao mula noong siya ay naaksidente, kaya't hindi pangkaraniwan ang pagkakita sa kanya ni Robert. Alam din niya na namatay ang kapatid ni Robert na sinasabi na natutunan niya ito dahil lahat ng dingding ay may mga tainga. Ang kanilang oras ng kasiyahan ay biglang nag-ambala ni Toby, ngunit mabuti na lang at mabilis na lumitaw ang yaya para dalhin siya sa kama. Pagkatapos, sinabi ni Charlotte kay Robert na tapos na sila sa kanilang date.
Kinabukasan, pumunta si Robert sa grocery market at nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Jane na nag-aalok sa kanya ng autograph. Gayunpaman hindi niya nakikilala kung sino siya kaya lumayo siya na halatang nasaktan. Pagkatapos ay tinanong ni Robert ang cashier tungkol kay Jane at nalaman na siya ay isang sikat na artista. Pagkaalis ni Robert, nagsimulang masira ang koneksyon ng kuryente ng tindahan. Sa gabi, pumunta si Robert sa party ni Anne na suot ang kanyang karaniwang suit para lang matuklasan na isa itong costume party noong ika-18 siglo na nagpaparamdam sa kanya na wala sa lugar. Nakikipag-chat si Pangborn sa mga magulang ni Monroe ngunit naririnig din niya sina Anne at Jane na nagchichismisan tungkol sa kanya kaya nagkomento si Pangborn sa kung paano tila gustong kolonisahin ni Royal ang kalangitan. Sinubukan ni Robert na sumali sa pag-uusap, ngunit hindi nasisiyahan si Anne na makita siya at pinagtatawanan ang kanyang mga damit. Ang lahat ay nagsimulang tumawa sa kanya at sa lalong madaling panahon ay dumating si Simmons upang paalisin si Robert habang hinuhusgahan niya siya sa pagdadala ng murang alak. Nagsisimulang bumaba ang elevator at biglang huminto nang mawala ng kuryente. Sinubukan ni Robert na gamitin ang mga kontrol ngunit sa halip ay nasira niya ang mga ito. Kaya umupo na lang siya sa sahig upang maghintay na mailigtas. Kinabukasan sa kanilang squash game, tinanong ni Royal kay Robert ang buong kwento ng insidente at humingi ng paumanhin habang ipinapaliwanag niya na ang gusali ay inaayos pa rin kaya mayroon pa itong ilang mga pagkukulang. Narinig ni Robert ang isang bulong-bulungan na nagsasabi na ang floor 1 hanggang floor 12 na palapag ay nawalan ng kuryente sa loob ng ilang oras, ngunit hindi ito pinansin ni Royal. Sa halip, tinanong ni Royal si Robert tungkol sa kanyang relasyon kay Charlotte, ngunit nang masabi siya ng bastos na komento ay nagalit si Robert. Mabilis niyang binago ang paksa upang magbahagi ng isang teorya, pinilit ng mga nangungupahan ang kanilang sarili sa mga mahigpit na kategorya at nagtago sa likod ng kanilang yaman. Nang ipahiwatig ni Robert na dinisenyo ni Royal ang gusali sa ganoong paraan sa pamamagitan ng pagpapanatiling magkahiwalay ang mga nakatataas at mas mababang uri ng mga residente, ipinagtanggol ni Royal ang kanyang plano sa pagsasabing idinisenyo niya ang gusali upang maging daan sa pagbabago, ngunit inamin din niya na may nakaligtaan siya. Maya-maya, ang mga nangungupahan sa ibabang palapag ay nagreklamo tungkol sa kawalan ng kuryente, at nang sabihin ng tagapag-alaga na kasalanan nila ang labis na pagkarga ng system, ipinaalala ni Wilder sa kanya na bumili sila ng mas mahusay na mga kondisyon kaysa dito. Gayunpaman, gumanti ang caretaker sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Wilder na lagi siyang nahuhuli sa pagbabayad kaya wala siya sa posisyon na humingi ng anuman. Pagkatapos, habang si Wilder ay naninigarilyo, sinubukan ni Robert na ipaliwanag na walang kabuluhan na makuha ang atensyon ni Royal sa kanilang sitwasyon at inamin pa niya na naaawa siya sa matanda, na nakita ni Wilder na katawa-tawa. Samantala, si Helen ay nanatili sa bahay kasama ang mga bata, at nang biglang magulat ang balita ng isang kaguluhan sa bilangguan, inilipat niya ang channel upang pigilan ang kanyang mga anak na makita ito. Sa medikal na paaralan, natanggap ni Robert ang mga medikal na ulat ni Monroe na nagpapakita na siya ay nasa perpektong kalusugan. Gayunpaman dahil sa tingin ni Robert na ang kanyang estudyante ay masyadong mayabang, nagpasya siyang turuan siya ng leksyon at sinabi sa kanya na mayroon siyang tumor sa utak na nag-iwan kay Monroe na hindi makapagsalita. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa si Wilder ng isang malaking party na puno ng napakaingay na mga bata bilang isang paraan upang magprotesta laban sa hindi pagkakapantay-pantay ng gusali. Iniisip din niya na ang tanging dahilan kung bakit nakipagkaibigan sa kanila ang isang taong nasa middle class na mga palapag tulad ni Robert ay para patahimikin ang mga nakabababang nangungupahan. Nang banggitin ni Helen na ang kanilang mga anak ay pinagbawalan mula sa pool dahil sa pagiging masyadong maingay, si Wilder ay nagalit at tinipon ang mga bata upang dalhin sila sa pool, kung saan dumating sila sa isang party na tinipon ng matataas na klase. Samantala, sina Toby at Robert ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pamilya. Sinabi ni Robert na hindi siya ang uri ng anak na maipagmamalaki ng kanyang ama, habang inihayag ni Toby na ang kanyang tunay na ama ay nakatira sa itaas na palapag. Pagkatapos ay sinubukan ni Robert na iuwi si Toby, ngunit dahil hindi gumagana ang mga elevator, nagpasya silang umakyat sa hagdan. Doon ay nakasalubong nila si Simmons na tumatawag kay Robert na isang social climber. Biglang nawalan ng kuryente sa buong gusali kasama na ang penthouse ni Royal. Ang mga nangungupahan sa itaas ay nagpasya na umalis sa pool ngunit una, sinigurado nilang masisira ang karera ni Wilder.
Nagkakaproblema si Monroe sa pagbabalik sa kanyang apartment at sa huli ay nahanap niya ang mga nangungupahan sa itaas na palapag na nagtipon sa paligid ng sirang elevator. Siya ay lasing na pinipindot ang mga kontrol, ngunit ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos iuwi si Toby, pumunta si Robert sa pool para tingnan si Wilder para lang matuklasan ang isang aso na nalunod sa panahon ng kaguluhan, na lalong lumala. Dahil wala ng kuryente ang buong gusali, nagsimula ang mga nangungupahan sa ibabang palapag na gumawa ng isang party sa koridor. Sumali si Wilder sa party at sinubukang hampasin ang isang lasing na babae, ngunit mabilis siyang inilayo ng kanyang asawa, na ikinagalit ni Wilder at naging dahilan upang bugbugin niya ang lalaki. Pinag-usapan ni Talbot at Charlotte kung dapat nila siyang pigilan at magpasya na mas mabuting layuan ito. Si Robert lang ang kumilos upang pigilan sila, dahilan para matamaan siya sa mukha. Hinikayat ni Wilder si Robert na magsaya din, at pagkatapos ng ilang pag-aatubili, nagpasya si Robert na maaari rin siyang magsaya. Samantala ang isang lasing at nalulumbay na si Monroe ay pumunta sa balkonahe upang mag-self-delete. Kinaumagahan, sinubukan ni Robert na maghanda para sa trabaho ngunit nang buksan niya ang gripo, walang lumabas na tubig. Nandoon si Charlotte na nalulungkot sa pagkamatay ni Monroe at nagtataka kung bakit hindi binubuksan ni Robert ang kanyang mga kahon, ngunit hindi sumagot si Robert. Pagkatapos ay binago niya ang paksa sa teorya ni Talbot na ang bawat nangungupahan ay nagpasya na labagin ang mga patakaran. Ibig sabihin ay lalala lamang ito mula ngayon. Biglang, nagsimulang kumatok si Wilder sa pintuan ni Robert, hinihiling na ipakilala siya kay Royal. Gusto niyang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa gusali at magsimula sa pagkamatay ni Monroe, na kainahinalang hindi nakakuha ng atensyon ng pulisya. Gayunpaman, hindi sinasagot ni Robert ang pinto dahil sa palagay niya ay unti-unting nawawala ng isip si Wilder. Nang sa wakas ay sumuko si Wilder at umalis, pinayuhan ni Robert si Charlotte na lumayo kay Wilder, ngunit sa palagay niya ito ay katawa-tawa. Hindi iniisip ni Charlotte na si Wilder ay may kakayahang maging mapanganib, ngunit hindi mapigilan ni Robert ang pag-iisip tungkol sa nalunod na aso. Sa sandaling iyon ay sumilip si Toby mula sa itaas ng balkonahe gamit ang isang kaleidoscope at nang tanungin siya ni Robert kung ano ang kanyang nakikita, sinabi ni Toby na nakikita niya ang hinaharap. Samantala, nagtitipon ang iba pang mga nangungupahan sa matataas na palapag upang pag-usapan kung paano nawawala sa kontrol ang mga tao sa mababang palapag. Higit sa lahat, patuloy na iginigiit ni Pangborn ang kanyang plano, na dapat nilang ipakita sa mga nangungupahan sa ibabang palapag na maaari silang gumawa ng isang mas mahusay na partido at kontrolin ang lahat ng kinakailangang mapagkukunan. Sa kanyang apartment, iniipon ni Wilder ang kanyang kagamitan para sa dokumentaryo, hindi pinapansin si Helen nang sabihin niya kung bakit hindi siya umuuwi. Bago umalis si Wilder, pinaalalahanan siya ni Helen na kailangan nila ng pera, ngunit sa halip na tulungan siya, kinuha ni Wilder ang ilang mga pera mula sa mesa. Sa parking lot, nakita ni Robert ang kotse kung saan nakarating si Monroe at nakonsensya sa pagsisinungaling sa binata. Sinubukan ni Robert na hanapin ang kanyang sasakyan ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa kanyang apartment. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Steele na tanggalin ang pagbabara ng mga basura na naging halos imposibleng gawin. Biglang tumakbo ang aso ni Royal sa kanya kaya hinabol ito ni Steele gamit ang isang golf club. Sa penthouse, napagod si Anne sa magulong sitwasyon at nagpasyang umalis, ngunit pinagbawalan siya ni Royal at sinampal pa siya, dahilan upang ituro ni Anne na ito ang unang beses na hinawakan niya ito sa loob ng ilang buwan. Sa sandaling iyon ay bumukas ang elevator at nakita ni Royal ang kanyang aso na nasugatan sa loob. Sa mga sumunod na araw, hindi alam ni Robert kung paano haharapin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at natulog sa kanyang opisina. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-ehersisyo at pagtatrabaho, uuwi lang siya para magpalit ng damit. Samantala, ang kaguluhan sa natitirang bahagi ng gusali ay patuloy na lumalala at ang mga nangungupahan ay nagiging wild habang tumatagal. Ang masaklap pa ay tumangging magtrabaho ang maintenance crew, kaya dahan-daang napupuno ang gusali ng mga bag ng basura at nawala ng laman ang supermarket. Isang araw, pumunta si Robert sa gusali upang kumuha ng pintura mula sa kanyang apartment at natuklasan na si Wilder ay tunay na gumagawa ng isang dokumentaryo ng gusali sa tulong ni Talbot. Habang inilalarawan nila kung paano naging mga ganid ang mga nangungupahan, biglang lumitaw sina Pangborn, Simmons, at Cosgrove upang akusahan si Wilder na nagudyok sa lahat ng kaguluhan at nagpatuloy na bugbugin siya habang si Talbot ay nagpapatuloy sa paggawa ng pelikula.
Nang subukang umalis ni Robert, sinubukan ng dalawang lalaki na kunin ang dala niyang lata ng pintura at nagkaroon ng away habang ang iba ay nanonood ng walang pakialam. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, si Robert ay nanalo at kinuha ang pintura, ngunit ang karamihan ay naging wild nang matalo si Wilder. Pagkatapos ay bumalik si Robert sa kanyang apartment at inabala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpipinta sa mga dingding. Samantala, dinala ni Helen si Toby sa lugar ni Talbot, ngunit hindi niya ito nakita dahil binihag siya ni Pangborn. Masyado nang nagiging delikado ang kaguluhan, kaya't walang choice si Helen kundi iwan ang kanyang mga anak sa isang silid kung saan nagtatago ang ibang mga babae at mga anak nila. Pagkatapos ay pinuntahan ni Helen si Robert na masayang ipinakita sa kanya ang bagong kulay ng kanyang apartment para lamang maging intimacy ang pag-uusap nila. Sa penthouse, sinusubukan ni Royal na magtrabaho ngunit patuloy na ginugulo ng grupo ng mga tao na sumalakay sa kanyang bahay at ginagamit ito bilang isang love hotel. Nang sabihin sa kanya ni Simmons na ang kanyang asawa ay nasa ibaba at idinagdag ni Pangborn na madali siyang mapapatay, pumunta si Royal sa lobby kung saan nakita niya si Wilder na itinapon ni Pangborn sa labas ng gusali. Hindi alam ni Wilder kung sino si Royal at sinabihan lang siyang mag-ingat. Sa sandaling iyon, kumatok ang isang pulis sa pasukan at tinanong si Royal kung ayos lang ang lahat, ngunit nagkunwari si Royal na kontrolado niya ang mga bagay. Sa kalaunan ay natagpuan ni Royal ang kanyang asawa na pinipilit na tumakbo sa isang conveyor belt ng mga nangungupahan sa ibabang palapag. Samantala, hinihingi ni Wilder ang susi sa penthouse mula sa dating kasambahay ni Royal, ngunit iminumungkahi ng babae na gamitin si Charlotte para painitan si Royal, na nagpapahiwatig na dati silang may relasyon. Pagkatapos ay binigyan ng kasambahay si Wilder ng baril na sinasabing susi niya yon sa penthouse. Bumalik kay Helen, nakikipag-hangout pa rin siya kay Robert at ibinahagi na binanggit ni Charlotte na siya ang may pinakamagaling magpainit sa buong gusali, na ngayon ay sinasang-ayunan ni Helen. Nang umalis si Helen, napansin siya ni Steele at nagmumungkahi na gamitin siya para makipagpalitan ng pagkain, ngunit tumanggi si Robert. Sinubukan ni Helen na pumunta sa mga bata, gayunpaman, nahuli siya. Samantala, si Wilder ay nababaliw sa apartment ni Charlotte at nang sa wakas ay nagpakita siya, ipinahayag ni Wilder na alam niya na si Royal ang biolohikal na ama ni Toby. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Charlotte sa silid ni Toby upang pagsamantalahan siya. Kinabukasan, ang isang binugbog na Charlotte ay napilitang maghain ng pagkain at alak kay Wilder, ngunit madalas pa rin siyang tumitingin sa balkonahe, umaasang makita si Robert. Gayunpaman, nasa loob pa rin si Robert at bigla siyang nakatanggap ng isang misteryosong sulat. Sa penthouse, tinalakay ng mga nangungupahan sa itaas na palapag ang hindi makontrol na pag-uugali ni Wilder at ibinahagi ni Simmons na hiniling niya kay Robert na pakalmayan si Wilder, ngunit iginiit ni Robert na gumawa muna sila ng psikolohikal na pagsusuri. Kumpiyansa si Pangborn na makumbinsi nila si Robert na gawin ito at nang malaman niyang lahat maliban kay Cosgrove ay umalis na sa kanilang mga trabaho, ipinagmamalaki sila ni Pangborn. Sa palagay niya, kailangan ng lahat na magtrabaho sa power struggle sa loob ng gusali at ipinipilit na kunin muna si Wilder, pagkatapos ay hayaan ang mga nangungupahan sa ibabang palapag na alisin ang isa't isa. Pagkatapos, maaaring i-remodel ni Royal ang mga mas mababang palapag sa kanilang kalamangan. Sa ginawang desisyon, sumang-ayon ang mga lalaki na katayin ang kabayo ni Anne para sa hapunan. Sarcastic na tinanong ni Royal si Anne kung nag-e-enjoy pa ba siya sa party at tumugon siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya habang pinapanood ni Talbot ang buong eksena. Samantala, dumaan si Robert sa pasilyo at nahanap ang ilan sa mga nangungupahan na nanonood ng video ni Cosgrove kasama ang asawa ni Steele at nagpasya silang maghiganti. Pag-uwi ni Cosgrove, agad siyang tinambangan ng mga nangungupahan. Nagtungo si Robert sa apartment ni Charlotte at hinanap si Wilder, na nagdalamhati na iniwan siya ni Helen dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili nang wala siya. Gamit ang pagkakataong ito para kumuha ng mga tala para sa pagsusuri, pinakinggan ni Robert ang pagpapaliwanag ni Wilder na ang pamumuhay sa mataas na gusali ay nangangailangan ng isang espesyal na pag-uugali na sa tingin niya ay handa na siya. Itinuturo din niya na ang mga taong self-contained tulad ni Robert ang tunay na panganib dahil immune sila sa mga psikolohikal na panggigipit. Makalipas ang ilang sandali nang magsimulang kumalma ang mga bagay, hinanap ni na Jane at Anne si Charlotte at inalagaan ang kanyang mga sugat habang ang iba ay nagsimulang maglaba sa pool. Napilitan si Helen na linisin ang penthouse, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimula din ang panganganak din niya. Nilinis ni Robert ang apartment ni Charlotte
hindi alam na pinagmamasdan siya ni Toby mula sa isang butas sa kisame. Nang matapos na siyang maglinis, umalis si Robert sa apartment para lamang mahuli ni Simmons na kinaladkad siya sa penthouse. Sinabi ni Robert sa grupo na tumanggi siyang i-lobotomize si Wilder na sinasabing maaaring siya ang pinakamagaling na tao sa gusali. Galit na galit sa pagsuway na ito, itinali ni Pangborn ang pansamantalang pakpak sa leeg ni Robert habang nagbabanta siyang itatapon siya sa gusali. Ngunit pumasok si Royal at pinigilan sila. Kinagabihan, nanganak si Helen sa penthouse habang sinasamahan ni Robert si Royal para sa hapunan. Tumanggi si Royal na umalis sa gusali at naniniwalang ang kabiguan niya ay nagbukas ng pagkakataon para sa mga nangungupahan na makaranas ng bagong buhay. Biglang umakyat si Wilder mula sa vent para hanapin si Helen para lang makita muna si Royal. Agad niyang hiniling kay Royal na aminin na siya ang nag-orkestra sa kaguluhan at hindi pagkakapantay-pantay ng lahat, na inaakusahan siyang nagtatago sa likod ng mga babae at bata. Dahil dito ay nagalit si Royal na sumusubok na atakihin si Wilder ngunit sa halip ay binaril siya. Nang marinig ng mga babae mula sa itaas na palapag ang putok ng baril, mabilis nilang pinalibutan si Wilder at inatake siya habang pinapanood ni Toby ang lahat sa pamamagitan ng kanyang kaleidoscope. Kinabukasan, tumulong sina Robert at Helen sa paglilinis ng gusali habang si Anne at ang iba pang kababaihan ay masaya sa pag-aalaga sa sanggol ni Helen. Sa pagbaba ng kalusugan ng isip ng mga nangungupahan, isinasaalang-alang ni Robert ang pagbubukas ng isang pribadong pagsasanay, bagaman upang maging patas ay hindi siya eksaktong gumagawa ng mas mahusay kaysa sa kanila. Sa huling eksena, pagkatapos lutuin ang paa ng aso ni Royal, muling nakipagkita si Robert kay Charlotte at iniisip kung babagsak din ang pangalawang mataas na gusali tulad ng ginawa nila. Tinanong siya ni Charlotte kung sino ang kausap niya at sinagot ni Robert na kausap niya ang gusali. Sa labas, gumawa si Toby ng radio tower kung saan nakikinig siya sa isang recording ni Margaret Thatcher na nagdedeklara na hindi kailanman magkakaroon ng kalayaang pampulitika hanggat may kapitalismo ng estado. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.